bigay ng advance payment ang Maynilad sapagkat ang BIR ay nakiusap na kung maaari ay bago pa dumating yung panahon ng pagbabayad, magbigay na muna. At pinaunlakan naman. Kaya marami pong salamat. 613 million pesos ang ito po ay ibibigay sa BIR bago pa dumating yung panahon ng pagbabayad. Ito nga nakakatuwa dito sa ating bayan. Lahat ay nakikiisa, kikipagtulungan sa ating pamahalaan at mga kababayan upang tugunan ang hinihingi ng pagkakataon. At yan ay ang pangangailangan ng bawat isa. Puntahan po natin yung isang lumabas sa Facebook ni Senadora Risa Ontiveros. At meron siya pong binabanggit, basahin po natin ang kanyang sinabi. Sa gitna ng krisis ay ipinatitigil ang operasyon ng ABS-CBN sa panahong napakahalagang maihatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng publiko tungkol sa COVID-19 at sa mga programang makakatulong sa kanila. Wala sa tamang timing ang cease and desist order ng NTC. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay pagkakait sa publiko ng tama at napapanahong impormasyon na mahalaga sa pagtugon sa COVID-19. Alam po ninyo, habang totoo na sa pananaw ng iba, ang pagsarado ng ABS-CBN ay hindi napapanahon, subalit ang batas po ay hindi naghihintay ng panahon. Ang pagpapatupad ng batas ay sa lahat ng panahon. Hindi po nating maaaring hintuin ang pagpapatupad kung nagtatakda ang batas kaugnay sa isang sitwasyon. Gaya ng pinaliwanag na po natin kahapon, yung pong ginawa ng NTC ay naaayon sa batas. Sapagkat sa batas ay hindi maaaring mag-operate ang isang network kung ito po ay walang prangkisa. At sapagkat natapos na po ang panahon ng buhay ng prangkisa, ay hindi na po maaaring ipagpatuloy ito. Kaya ito ay naglabas ng cease and desist order. At kahit nga po mayroong resolusyon ng Kongreso na sulat sa NTC na bigyan ng provisional authority, hindi rin po ito magawa ng NTC sapagkat meron din pong desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing kahit may resolusyon, yan ay hindi po pwede sapagkat hindi binding at valid yan. Ang kinakailangan ay magkaroon ng isang batas na nagbibigay ng prangkisa o nagre-renew ng prangkisang nag-expire na. At ang Pangulo naman po ay hindi rin po pwedeng makialam sapagkat yung NTC ay isang quasi-judicial body kung saan ang mga desisyon nito ay hindi maaaring pakialaman ng Pangulo ng Bansa. At kung siya ay makialam, siya naman po ang lalabag ng batas. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya huwag po nating itapon ng sisi sa NTC o kay Pangulong Duterte sapagkat yan po ang itinatakda ng saligang batas. Nagsalita na po si Speaker Alan Cayetano na ang Kongreso ay tatalakayin itong suliranin ng ABS-CBN. Palagay ko'y hayaan na po natin ang talagang may kapangyarihan na magdesisyon kung karapat-dapat ngang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Huwag na po nating
dagdagan pa ang suliranin ng Kongreso, hayaan na po natin siya sapagkat sila naman ay alam po nila ang kanilang tungkulin. Meron na pong ginawa ang ABS-CBN na naghain ng kanyang petition sa Korte Suprema ng TRO. At hindi na rin po natin makikialam kung anong gagawin ng Korte Suprema. Although, hindi naman natin pinapangunahan ang lahat, pero may nagtanong sa akin kanina kung ano raw ang tingin ko bilang isang abogado. Sa akin lang po. Ang TRO po kasi, sa aking pag-aaral, ito'y binibigay ng korte ng hukuman kung meron kang gustong ipahinto na paglabag sa isang karapatan upang proteksyonan yung nilalabag mong karapatan. Ang problema ho ang sitwasyon ay walang prangkisa. So kung walang prangkisa, wala kang karapatan na mag-operate. So kung wala kang karapatan mag-operate, ano ang patitigil mong nilabag ang iyong karapatan. Pero hayaan na po natin ang Korte Suprema. Napansin lang po natin na ang ABS-CBN ay may mga lumabas na mga interviews kung saan-saan, dako, kung saan ay inilalabas ang kanilang hinaing o sama ng loob sa paghinto ng network. Hindi na raw sila makakapanood. Meron pa nga tayong nakita doon, itinatapon niya yung kanyang telebisyon. Yung isa naman binibenta niya yung telebisyon at hindi na raw siya makakapanood. Unang-una, alam po naman natin na marami namang networks pa. At katunayan, yung pong ipinapasok na pilit na ito daw ay paglabag sa kalayaan ng pagpapayag. Ito naman po yung malayong-malayo sapagkat gaya na nga po nung sinabi natin noon, kahit magsarado ang ABS-CBN, ay marami pa rin po tayong sources ng impormasyon. Katunayan, yung pong radyo patrol ng ABS-CBN ay inilabas din kahapon sa channel naman ng ANC na pag-aari din ng ABS-CBN. Maliban pa dyan, marami pong istasyon na nagbibigay pa rin ng impormasyon. And paulit-ulit po nating sinabi, ang paksain pong ito ay nakatutok lamang dun sa katanungan, ano ba ang batas? Kung ano ang batas, yun ay pairali natin sa lahat ng panahon at pantay-pantay, walang kikilingan. Kaya nga po nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung susundin lamang natin ang batas, wala tayong problema. Ang lahat ay gagalaw ng naaayon sa batas. Meron pong sinabi yung isa pang pwedeng tweet yata ito, yes. Attack the virus, not the press. Ang sabi naman nung nangangalang Sara Ilago, not our right to know. The press plays a critical role in delivering timely info, holding power to account amid public health crisis. Yun nga po sinasabi natin. Hindi po ito ay pagsikil ng kalayaan ng pagpapayag sapagkat marami po tayong pwedeng pagkunan ng pahayag. Ngayon lang nga po sa social media, napakabilis kung anong balita. Lalabas kagad. Pati nga maling balita, nilalabas nila. So, wag po tayo mag-alala. Marami pang paraan upang makarating sa atin. High-tech na po tayo ngayon. Ito naman pong isang abogado na si Tony Lavinia ay sinasabi niya, kinukundina niya. In the strongest way, the NTC cease and desist order. Dapat daw yung Kongreso should hold in contempt yung mga commissioners. Hindi lang niya, parang nabanggit pa niya, parang napanood ko yata siya. Nasabi niya, ang overall responsibility daw ay kay Presidente. Hindi ko naman humaintindihan itong kaibigan natin si Tony Lavinia. Bakit niya sasabihin yun? Siya naman po ay abogado
alam niya kung ano ang itinatakda ng batas. Alam niya na ang presidente ay walang kapangyarihan na baguhin o pakialaman. Ang kapangyarihan ng NTC na magbigay ng desisyon doon sa mga kasong ipinatong sa kanya. At hindi rin po maaari na ang presidente makialam sa Kongreso at never naman nakialam ito sa Kongreso. Nakikita po naman natin kahit na tinanggihan yung mga ninombrahan niyang members ng cabinet. Wala tayong narinig. Hindi siya nagreklamo. Kasi nga po yun ang kanyang estilo. Hindi po siya nakikialam. Kanya-kanyang tungkulin na inaatang doon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Kaya sana po itong kaibigan natin si Tony, tingnan nating maigi. Huwag tayong madadala sa ating emosyon. At i-analyze po natin nang walang bahid ng bias. Kasi ang problema po sa atin, pag galit tayo sa isang bagay o sa isang tao, yung ating pagtingin sa isang paksain ay nababago ayon sa bias po natin. Kailangan objective po tayo. Tingnan natin. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang abogado, hindi maaari rito na kung ano ang personal mong kagustuhan, gagawa ka ng mga justification o pagpapaliwanag upang masuportahan lamang yung personal na sentimento kahit na alam natin na mali naman at labag sa batas. Meron pa po rito, pero karamihan po dun sa mga Twitter na nababasa natin, yung tungkol sa paglabag sa freedom of the press na ilang beses na po nating sinabi na hindi at walang kaugnayan. At kinukumpara pa po nila yung panahon nung nagsarado ang ABS-CBN dahil pinasarado ni Pangulong Marcos sa panahon ng martial law. Malayo rin po yun. Hindi nyo pwedeng ikumpara kasi nung panahon na yon, one-man rule. Meron po yung tinatawag na deklarasyon ng batas militar kung saan yung kapangyarihang lehislatibo at saka ehekutibo ay napunta kay Pangulong Marcos. At ang kanyang kapangyarihan talaga absolute. Kaya napasaraduan niya ang lahat ng mga networks. Yan ay utos niya. Diretso, ito naman po ay nasa panahon, wala naman tayong batas militar. Ang Pangulo naman ay hindi nakikialam. At hindi po pwedeng makialam sapagkat lalabag siya ng batas. At hindi rin po pwedeng sabihin na, galit si Presidente. Yun po'y tapos na dahil nung humingi ng paumanhin ang mga batang executives ng ABS-CBN sa pagkakamali ng mga magulang nila o mga tiyuhin nila na dating umawak ng ABS-CBN, ay mababa naman ang kalooban ng Pangulo na tinanggap ito. At sabi nga ni Presidential Spokesperson Harry Roque, si Presidente ay neutral kung ano man ang magiging desisyon ng mga members of Congress. Gawin ninyo ang inyong tungkulin at gagawin niya rin yung kanyang tungkulin. Sapagkat ang Presidente naman po kung i-analyze po ninyo lahat ng galaw ng Presidente, palaging sang-ayon sa saligang batas. Hindi po siya lumilihis doon Unang-una, siya po ay abogado. Pangalawa, napaka-stricto niya na enforcer ng batas. Wala siyang sinisino-sino. Walang kaibigan sa kanya. Nakita niya naman yung mga kaibigan niya nung lumabag sa kanyang panuntunan, ng kanyang panukatan, ng punto ng integridad, tinatanggal niya. Pag merong mga opisyales na ito'y nagkaroon ng bahid ng korupsyon, tinatanggal niya. Kaya nakakaasa po tayo ng Pangulo talaga. Kung ano yung batas, yun ang kanyang ipatutupad sa lahat ng panahon. Kaya may COVID man o wala, normal man o hindi. Mahirap po kasi pag tayo ay mamimili
sa panahon ng pagpapatupad ng batas, magkakaroon po tayo ng anarkiya. There will be anarchy if we will choose the time by which we will implement the law. Hindi po pwede yun. Hindi lamang yun. If we will be choosing whom the law should apply to, kung mamimili tayo kung saan natin patutupad ito, sa mga kaibigan natin hindi, at sa mga kaaway yun lang, ay may problema talaga po tayo. Hindi po pwede yun. Otherwise, magkakaroon ng gulo, kakaroon ng anarkiya, sapagkat tayo po ay tinatawag na rule of law at hindi rule of man. Pansamantala po tayong sasaglit at hayaan natin ang ating studio na magbigay ng kanyang patalastas. Babalik po tayo. Okay, we're back. Punta naman po natin yung isa pang nabasa rin natin. Ito naman ay galing sa isang dating tagapagsilta ng dating Pangulong Aquino. Ang sinasabi niya ay, perhaps it is the extraordinary time we are living that makes this favorable leap more than just a bad taste in our mouths. At a time when millions of those in the Pinoy working class are struggling to meet 2 squares a day because of the enhanced community quarantine, Pogos are again given the royal treatment despite the glaring fact that they contribute very little to the Philippine economy and do not even benefit to the Filipinos. Ay, sinasabi po ni Abigail Balte, yung dating tagapagsalita, na itong Pogo, bakit naman daw pinapa-operate natin? Eh, nakakalimutan yata ng dating spokesperson na yung Pogo po, yung gaming operations na yan, eh noong pa yan, nag-ooperate 2003 pa yan. O 13 taon na bago si Presidente dumating sa Panguluan. At sa panahon na yon, they were illegally employing about 80,000 overseas workers. At sa panahon lamang ng Administrasyong Duterte na na-regulate ng PAGCOR po yan. Kaya nagbenepisyo ang ating bansa sa kanilang operasyon. Sa ngayon dun sa isang artikulo ng Manila Bulletin ng May 3, 2020, prior to PAGCOR's issuance of POGO licenses, most online gaming operations which were operating under licenses issued by the economic zone authorities were only remitting more or less 56 million a year. Bago pa po ito, noon, ang binibigay lamang sa pamahalaan ay 56 milyones na pesos. Nung ito ay ino-operate pa ng mga lisensyang binigay ng economic zone authority. Pero ngayon, magkano po ba ang naibibigay nito? Aba, from 73.72 million pesos noong 2016, yung revenues po o income o buwis na galing sa Pogo ay umakyat by 3.12 billion pesos noong 2017. Tapos noong pong 2018, naging 6.11 bilyones, 6.11 billions. At ngayong 2019 na nakaraan,
nagkakuha na naman tayo ng 5.73 billion pesos. Kaya makikita po natin, in the first quarter of 2020 pa lang, yung POGO nag-contribute na ng 1.8 billion in regulatory fees alone. And from 2016 to March 2020, revenues collected from POGOs have amounted to 20.83 billion pesos. So, makikita po natin na malaki ang naitutulong ng POGO operations. At yung pong mga reklamo naman na meron daw mga illegal na aktibidad na kasama yung mga involved sa POGO, yun naman po, unang-una, hindi naman uubra sa ating pamahalaan yun. Sapagkat inuusig po natin ang anuman na illegal na aktibidades o krimen na maaaring gawin ng kahit na sinong nagpapatakbo ng POGO. Yun po walang kaduda-duda dyan. Sapagkat napaka-stricto nga ng pamahalaan. Napaka-stricto ni Presidente. He will not tolerate any act of irregularity or illegality. Nakita niyo naman, hindi ba nagkaroon ng panahon, pinasarado niya pa yung mga paglalaro sa gambling sapagkat nakatanggap siya ng mga report na mayroong mga irregularidad. Kaya yung pong mga kritisismo na may mga illegal na aktibidades daw na konektado doon, lahat po yan inuusig natin. Meron naman po tayong nabasa dito sa isang pahayagan. Ito, kaibigan naman natin to, isang kolumnista. Ang sabi niya naman ay si Emil Horado. I have raised so many times the question of why the Chinese seem to be getting special treatment from the Duterte administration. Here comes Malacanang authorizing the partial operation of POGOs. Yun din po ang pinupunto niya. Ilang beses na rin siyang nagtaas ng kanyang oposisyon dito sa administrasyon ni Presidente Duterte. At ito na naman daw, meron na namang operation ng POGO. At meron pa siya pong binabanggit na the operation of POGO this time when China is militarizing disputed authority in the West Philippine Sea. At ito daw, China ay ginagawang second-class citizens ang mga Pilipino. Alam po ninyo, paulit-ulit na rin nating sinasabi, hindi po tayo maaring tumahimik pag meron pong mga ginagawa ang China na lumalabag sa soberentiya o kasarinlan ng ating bayan. At si Foreign Secretary Terry Boy Locsin ay kagad naghahain ng diplomatic protest kung ano mang nakikita niyang paglabag. At ang Pangulong Duterte ay ganun din po. Hindi po maaari kay Presidente yon. Kaya huwag na po nating dadagdagan pa kasi yung hindi naman dapat na isisi natin o mabibigay po tayo ng mga konklusyon na hindi naman batay sa katotohanan. And then we have another one coming from ito. Kabats ko po ito sa Sigmaro. Brad ko ito, senador. Ilang beses na rin po kami nagtatagisan ng mga masasabi ninyong diskusyon sa punto ng batas, si Frank Drilon. Ang sinasabi niya naman po ay kaugnay naman doon sa OFWs. One of the most affected sectors in our country. Pinanawagan niya po in the spirit of compassion daw, the government should not find it hard to impose a moratorium on the increase of the contribution. Ang tinutukoy niya po yung sa PhilHealth. Pero gaya po ng palagi ang mabilisan na pagtugon ni Presidente Duterte sa mga hinaing ng ating mga kababayan o ng OFWs, immediately sinabi niya po na yung pagbayad sa PhilHealth ay hindi mandatory at ito ay voluntary na lamang. Kaya ito pong si Presidente nakikinig. Bukas po ang kanyang tenga, ang kanyang isipan
kung ano man ang inihain na reklamo sa kanya, ano man ang hinihinging tulong sa kanya, tumutugon kaagad siya kara-karaka at walang pasubali. Ano pa po ba ang kanyang naging tugon? Tandaan niyo po yung problema sa mga OFWs na marami ho ang umuwi. Ang problema, nung pag-uwi po nila rito, naabutan sila ng lockdown, hindi na po makabalik sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga probinsya. Sapagkat ayaw na po silang papasukin ng mga mayor o mga gobernador ng mga probinsya at syudad. Sapagkat sila naman po ay nasa kanilang isipan naman ang kaligtasan naman ng kanilang mga constituents. Iniisip nila na galing ka sa ibang bansa, lalo pa kung galing ka sa merong COVID na talamak doon sa bansang pinanggalingan mo, natatakot po sila na ikaw may dala, kaya pinipigilan kanilang pumasok. Kaya naging problema naman, siyempre nakarating kay Presidente, ang reklamo naman ng mga OFWs, kami nag-quarantine na. Kami nag-quarantine pa rito. Nagpa-test pa kami. Kami naman ay negative. Ba't naman kami hindi papayagan makauwi sa aming mga probinsya at mga syudad? Kaya sabi ni Presidente, hindi naman po pwede yun. Sapagkat, alam po niyo yung mga OFWs natin, sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At syempre, pag uwi nila rito, meron pong mga inipon niya at dadali nila sa pamilya. Kung dito, kagaya ngayon, ilang linggo na po ba sila nakatira sa Maynila? Mahigit ng 2-3 linggo. Syempre, tutustusan nila mga sarili nila. Syempre, magbabayad sila ng renta sa bahay na upahan nila o sa mga kwarto. Syempre, kakain sila dito, mamimili sila. Baka maubos yung mga baon nila. Sabi nga ni Presidente, yung mga savings baka pagdating doon wala na. Kaya sabi ni Presidente, tinawagan niya po ang mga LGU's executives. Sabi niya, and I will quote him, "I'd like to address myself to the local executives. It is your duty to help and protect your constituents. Inyong tungkulin na pagsilbihan, tulungan, at bigyan ng proteksyon ang inyong mga sinasakupan." Ang sabi niya, "I have no quarrel that you want the contagion stop right then and there at your doorsteps." Wala akong away sa inyo at ayoko kayong awayin. Dahil alam ko naman na ang layunin nyo lamang upang hindi papasukin ng mga OFWs ay para hindi makarating sa takot ninyo na baka may dalang COVID o may dalang sakit ng COVID. Pero sabi ni Presidente, "But you know, Filipinos are citizens of this country." Ang mga Pilipino ay mga mamamayan ng ating bansa. And whether we like it or not, sabi ni Presidente, they have their constitutional right to travel and to travel abroad and to come home after working there. Meron silang karapatan na umalis, magtrabaho sa abroad at bumalik. Maliwanag naman po talaga kasi ang saligang batas. Under the Constitution, hindi po natin maaaring labagin ang karapatan ng pagbabago o paglilipat ng bahay at ang paglalakbay. Magagawa lang po natin yan kung merong kautusan ng hukuman o meron pong isang pambansang emergency tinatawag na dahil sa public safety, sa public health, maaari nating suspindihin muna yung karapatan. Pero sa ngayon naman po, totoo, meron tayong national emergency. Meron tayong nakaumang na panganib sa public safety at public health. Pero sa particular naman po ng mga OFWs, hindi naman po natin masasabing sila
panganib sapagkat unang-una, nag-quarantine na nga po sila, 14 na araw na dun sa pinanggalingan nila. Pagdating pa rito, meron pang 14 na quarantine. Wala naman po silang simptomas na meron silang sakit. Otherwise, alam na kagad natin yun. Ang iba sa kanila, nag-COVID test pa daw. Bakit naman hindi natin pwedeng payagan? Ang Pangulo po ay may kapangyarihan sapagkat sa ilalim ng saligang batas, meron po siyang general supervision over all LGUs. Kaya anuman ang aksyon na lalabag sa pambansang objective, tungkulin o layunin kaugnay dito sa labanan sa COVID, maaari niya pong baliktarin. Pero ginagawa niya nga po, pinapakiusapan. At alam naman natin, yung mga local executives, sigurado namang bukas na rin ang kanyang isipan. Ang may mungkahi nga po tayo sa IATF noon dapat kasi kako, merong medical certification na galing sa health authorities na sila ay nag-quarantine na at sila ay malusog at hindi na panganib. At kinakailangan kako merong IATF talagang sertifikasyon pirmado ng Chief Implementer na Secretary Carlito Galvez sapagkat kahit po sabihin ng IATF, okay na kayo, pwede na kayong pumasok sa mga kabahayan ninyo sa probinsya at sa syudad. Pero pagdating po doon, kung wala ka namang ipapakita, siyempre, pwede nila sabihin, hindi namin alam yung patakaran ng IATF. Wala ka namang kasulatan. Wala namang nakarating sa amin. Kaya mas mabuti na talagang merong silang dala para yun ang kanilang magiging pass. At palagay ko naman sa ngayon, wala na tayong naririnig kaugnay dun sa problemang yun. Hopefully, yun po ay solved na. But meanwhile, let's pause for some reminders from our PTV4 station. We'll be back. Okay, we're back. Tingnan naman natin yung isa namang komentaryo din ng isang kolumnista pa rin, itong si Richard Heydarian. Ito marami rin din itong komentaryong puro kontra sa gobyerno. Sabi niya, the Philippines has a lot to learn from South Korea. Not only in terms of the response to the pandemic, many forget that up until the 1950s, South Korea was significantly poorer than the Philippines. Maybe instead of looking to China, President Duterte can learn a thing or two from the former human rights lawyer presiding over South Korea. Alam po ninyo, ang ating pamahalaan considers and evaluates all modes adopted by various country. Yung pong mga pamamaraan ng paglaban natin sa COVID-19, kung ano po yung nakikita natin sa iba't ibang bansa na maaaring epektibo at suitable dito sa ating bayan, yun po ay ginagawa rin natin. At hindi lang limitado sa China o sa South Korea. Sapagkat depende po kasi. Depende rin sa populasyon. Tayo naman hindi pareho, halimbawa ng Amerika, naubod ng dami nila doon. China, naubod din ang dami nila. So, we apply methods in fighting COVID-19. Depende sa magiging resulta naman sa sitwasyon natin. At tayo nagpapasalamat nga sa mga iba't ibang mga bansa na nagbibigay sa atin ng mga katuruan. Yung mga examples ang ginagawa na lang natin. At meron pang sinasabi si Mr. Heydarian na instead of emulating the Korean model, ang ginagawa daw ni Presidente ay ginagaya natin ng Singapore.
unang-una kung meron namang mga pamamaraan ng Singapore na naging effective, and kung matatandaan po natin, yung Singapore ay naging matagumpay sa paghinto nila sa pagkalat ng coronavirus. Kaya lang, nagkaroon sila ng second wave. Ay di matututuan natin kung anong pagkabigo nila. Ma-apply na naman natin yun. Ang huwag kalimutan nitong kolumnistang ito, na si Presidente Duterte, ang isa sa mga naunang leader ng Asia na immediately kagad nag-restriction ng travel sa pati na yung iba pang lugar. Halimbawa sa Italy, di ba? Yun, ipinigilan niya lahat yun. At siguro, kung hindi ka agad na pigilan ni Presidente yun, bago pa tayo nag-lockdown, lalo na po siguro na napakalaki ng problema natin, na lalong dumami ang bilang ng nahawa ng sakit at namatay. Pero sa ngayon, ang magandang balita naman pala, marami po ang gumagaling sa mga nagkasakit ng COVID. Napakagandang balita po yan. Ibig sabihin, nagagamot po natin yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng sakit ng coronavirus. At itong bilang naman ng namamatay, mas konti ngayon kaysa dun sa gumagaling. Yung po namang mga nai-infect, medyo nagpo-fluctuate pa eh. For a while, parang naging less than 200. Ngayon, parang more than 200 naman. Siguro, kasi nga, hindi po ba, gaya na sinabi natin sa inyo, hindi natin kasi malalaman talaga yung aktual na numero kung ilan talaga ang nai-infect unless merong tayong test. Kailangan mas marami ang matest natin para mas alam natin kung ilan ang mahahawa, ilan ang hindi nahawa, para makakagalaw tayo. At yun naman pong Pangulong Duterte ay binabatay niya ang lahat ng kanyang desisyon sa siyensya, sa mga mungkahi ng mga doktor, mungkahi ng mga nakakaalam. At siya ay kumukonsulta rin sa mga maraming mga palathala ng mga kilalang mga siyentipiko at mga doktor sa buong mundo kung ano ang nararapat upang gawin po natin at mahinto natin ang pagkalat o pagpalaganap ng coronavirus. Kaya siguro ang pakiusap na lang po natin sa ating mga kritiko huwag na po tayong magpa-alagwa ng mga pahayag na hindi naman ayon sa totoong batayan. Sapagkat nakakapagdagdag lang po ito, kakalika lamang ng pag-aalinlangan at pagkatakot at pagkagulimehanan. Mas maganda po yung tayo'y makipagtulungan sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan upang lahat na suliranin ay tayo pong lahat ay sama-sama na maghawakan ng ating mga bisig at bigyan po natin ng pagkalinga at pagmamahal ang bawat isa. Magtulungan po tayo sapagkat ito lamang talaga ang pamamaraan upang tayo magtagumpay. Tayo po ay magbigay ng proteksyon sa sarili natin upang yung kaharap naman natin ay mabigyan ng proteksyon. Hindi po natin mabibigyan ng solusyon, ng suliranin kung tayo mismo na nasa gitna ng suliranin ay nagbabangayan at nagsisisihan. Let us put our hands together and interlock our arms
in helping each other, protecting ourselves and others from being contaminated so that we will all succeed. Sapagkat ang tagumpay po natin dito sa labanang ito ay sa atin din naman nakasalalay. Magtiis po tayo. Alam po natin na napakahirap, gaya nga ng sinabi ng Presidente, nakakabagot na nandyan lang tayo sa bahay. Pero tayo po'y magtiis at maging malikain din po tayo pag tayo nasa bahay. Marami rin po tayong magagawa. Maaari tayong magtrabaho sa loob ng bahay o working from home na sinasabi. At marami rin mga pagkakataon na sa bahay yung marami tayong iniisip gawin na hindi natin magawa. Ayusin yung mga cabinet natin, yung mga halaman na natin sa hardin, napabayaan natin. Marami po tayong pwedeng gawin habang tayo'y nasa loob ng bahay. Marami nga po dyan. Yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na babalitaan ko na lang na they go out of their way, they spend their own money, and they raise funds from their friends upang makakalap ng mga maaaring ibigay sa mga ospital, magito man ay gobyerno o pribado, at saka kahit na po yung mga LGUs, sapagkat sila po yung nangangailangan lahat ng PPEs na tinatawag, yung personal protective equipments. Kailangan po nila yun. Alam po ninyo, akala ko noon, yung pag nagbigay ka ng halimbawa, 1,000, halimbawa 2,000, excuse me, na mga surgical mask o kaya PPE, napakarami na. Abay, nagulat po ako. Sabi ni Dr. Panelo, dahil doktor siya, at saka yung anak ko si Dr. Angelo sa UARM. Nako, sabi niya, Dad, alam mo ba sa isang araw 500 ang na gagamit namin. 500 pieces. Kala ko kako yung 2,000, 1 linggo na yun. Ay, hindi. Kaya ganun po katindi ang pangangailangan. Sapagkat yung pong mga doktor natin, mga health workers, pag ginamit po nila yung protective gowns, ginamit nila yung mga mask, mga pair of gloves, after kaharap sa isang pasyente, papalitan na naman po nila yun. Sa dami ba naman ng pasyente, aabot nga ng 500 sa isang araw. Kaya palagi po nilang kailangan. Kaya itong mga kaibigan natin, itong mga malalaking negosyante, kagaya nila Mr. Pangilinan, Mr. Ramon Ang, Mr. Andrew Tan, si Ms. Tessie Coson C, o Ms. Tessie C. Coson, itong sila James Gaisano, sila William Gatchalian, sila Alice Eduardo, lahat po sila at lahat pa mga kasama nila sa negosyo. They all got together and raised so many funds na nakabenta ng mga PPE at yun ang pinamimigay sa lahat ng mga nangangailangan. Pahinga muna po tayo ng a few seconds bago tayo bumalik. Patalastas muna sa PTV4.